at nasa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa pa. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta tayo. Kay Marcoleta, may pag-asa. Ang numero 38, palakpakan po natin, Senador Rodnande Marcoleta. Sa katapangan siya ay nagkilala, ang kanyang pangalan natin Marcoleta. Pinipili yung makakabuti para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta laban sa pagkamapangapiti. Papatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta ang pag-asa. Kumusta po kayong lahat? Ano po? Paano naman naging mabuti? Napakamahal yata ng bilihin ngayon. Mura po ba ang bigas? Mura po ba ang pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba yung gamot? Mura ang pampo-hospital? Paano mabuti? Napakarami po ng problema ng ating bansa ngayon. Kaya po ang ginagawa ng ibang mga kandidato na lumalapit sa inyo, ang dala-dala nila ayuda. Merong AIX, merong MAIP, merong TUPAD, merong AKAP, maliban pa sa 4-piece. Alam po ba ninyo kung magkano lahat ito kapag pinagsama-sama? Kailangan malaman po ninyo, lahat po ng mga ayudang binibigay sa inyo, lalo na sa panahon ng eleksyon, 194 billion pesos. Pero ang tanong, naibibigay ba doon sa dapat na makakuha ng ayuda? Kasi po, ang tinatarget na dapat mabigyan ng ayuda, hindi bababa sa 25 million Pilipinos. Ngayon po, ang itatanong ko sa inyo, lahat ba ng 25 million na mahihirap na Pilipino nabibigyan ng ayuda? Napipili lang eh. Sa tansya ko po, 5% lang ang nabibigyan. Ibig sabihin, nasa 5,000 lamang na mahihirap na Pilipino ang nabibigyan. Samantalang ang targeted number hindi bababa sa 25 million. Alam po ba kung anong pwede natin gawin dyan para lahat sana'y mabigyan? Lahat mabigyan. Ang akin pong iniisip, para madali tayo, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pababa, dapat libre na po yung kuryente. Totoo, mangyayari po ito. Monthly po ito, 2,000 pesos pababa. Libre na. Sapagkat ang mabibenepisyuhan nito, about 25-26 million Pilipinos. Ibig sabihin, lahat mabibigyan. Hindi po pwede yung pipiliin lang kung sinong binibigyan. At pagkatapos yung nagbibigay, akala mo sa kanya nang galing. Hindi po sa kanya nang galing yon. Hindi niya pera yon. Pera po ninyo yon. Nagtagal nga lang na dapat naibalik na sa inyo. Pagka po may dumating sa inyo mga kumakandidatong senador, ang dami nilang pera ngayon. Ha? Kunin po ninyo sapagkat sa inyo yon. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Iboto pa rin ninyo. Yung gusto nyong iboto, isama na po ninyo ako doon. Rodnande Marcoleta, number 38 sa balota, at pakisama na po ninyo si Kuya Ipe na ipinakilala ako sa inyo kanina. Ang sabi ko po, napakarami nating problema. Hindi lamang pangkabuhayan. Kailangan po ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, sapagkat yun po ang nakasulat mismo sa batas. Ang nakasulat sa batas, idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Alam po ninyo kung paano gagawin natin? Tanggalin po natin yung 12% VAT. Sapagkat tayo lang na Pilipino, ang bansang Pilipinas lang ang merong VAT. Pumunta kayo sa Vietnam, pumunta kayo sa Malaysia,
Pumunta kayo sa Cambodia, walang bat, dito lang. Kaya humihirap ang buhay natin. Pag mura ang kuryente, babangon ang maraming pagawaan, babangon ang negosyo, maraming magkakatrabaho, dagdag na kita sa Pilipino. Yun po ang kailangan natin. Hindi ayuda, pampasikat lang sa kanila. Akala mo pera nila nanggaling sa bulsa. Mga kababayan, hindi na po ako magtatagal. Kasi po, meron lang kaming mga ilang minuto. Importante lang po sa akin, makita ko kayong lahat at masabi ko sa inyo ang dapat yung malaman. Isa pa pong malaking problema ng bansa natin ang pagkakahati-hati bilang Pilipino. Inimpeach nila ang Vice President, mahati na naman tayo. Binukot nila si dating Pangulong Digong, dinala sa malayong lugar. Nahati-hati na naman. Nalungkot ang maraming Pilipino kung hindi man lahat. Alam ko kayo po, marami sa inyo nalulungkot din. Itama po natin ang maraming mali. Ayusin po natin ang maraming mali. Mabuti po dito sa Distrito 5 at sa buong Maynila, meron kayong Yorme, meron kayong Chi Atienza, meron kayong Amado Bagatsing na talagang tutulong sa inyong lahat dito sa Maynila. Ngunit yung kabuuan ng ating bansa, kailangan po nating ayusin. Tulungan po ninyo ako, tulungan nyo kami para sa ganun magkita-kita po tayo at magtutulong-tulong po tayo. Makayang-kaya po natin gawin ito. Itama po natin ang mali. Pigilan natin ang pagtanggal sa Vice President. Ibalik natin si Pangulong Digong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli po, huwag na huwag po natin kalilimutan ni Shade ang number 38 para sa ating magiging senador, Dante Marcoleta. Sa mga makamagpili, papatinig sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapatid. Mayo at sa kanyang team na nandito po ngayon, sa Vice Mayor na po na si Chi Atienza. Dito po sa Maynila, kahit medyo mahirap ang buhay nyo, meron po kayong mga kaagapay. Isang mayor na maaasahan po ninyo. Isang vice mayor na magiging katulong niya at itong team niya po nagagawa po para sinupin po ang buhay ng Maynila. Ngunit ang sinasabi ko po ang kabuuan ng ating bansa. Ang kabuuan ng ating bansa. Gusto nyo bang bumaba ang kuryente? Kaya ko pong gawin yun. Kaya ko pong gawin yun. Ang totoo niyan, pwede natin gawin na lahat ng pamilya na kumukonsumo ng 3,000 pababa sa singil ng kuryente, pwede po natin ilibre yun per month. Kaya po gawin yun. Kailangan lang po, pumili naman kayo kasi liboboto nyo sila. Matagal nyo yung binoboto yung pabalik-balik doon. Hindi ko na po babanggitin kung sino yung pabalik-balik. Wala naman nangyayari. Boto na kayo ng boto sa atin. Pagkatapos aasa po kayo yung mangyayari. Sana po gamitin po ninyo ang inyong kapangyarihan. Piliin po ninyo yung tatayo sa inyong karapatan. Kahit mahirap. Ako po kahit mahirap. Kahit awayin po nila ako lahat. Itinuloy po nila akong kalaban lahat. Ako nilang mag-isa. Isa laban sa lahat. Dahil lamang po sa katwiran. Dahil lamang po sa katapatan ng paglilingkod para sa taong bayan. Tingnan po yung nangyari sa ating bansa. Nagkahati-hati na naman tayo sa nangyari. Alam na po ninyo kung ano yung nangyari. Marami po sa ating mamamayan, kung hindi man lahat, meron po silang kalungkutan sa puso. Yung iba, maaaring nagtatagli ng galit sa kanilang dibdib. Dahil sa nangyari, sana hindi po nangyari. Tingnan po ninyo yung mga in-impeach nila yung Vice President. Tatanggalin po nila yung Vice President. Dinukot nila yung dating Pangulo. At ngayon po ay naharap sa isang natin. Sa bansa na hindi natin kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Wala po siya yung jurisdiction. Ngunit ang bibitawang ko pong salita, itama po natin lahat ito. Itama po natin lahat ito kayo mawala ng pag-asa. Magkaisa po tayo. Iboto po ninyo yung inaakala ninyo lalaban
sa inyong kapangyarihan. Dante Marcoleta po. Number 38 sa balota. Tandaan mo